Yun mga kapromdi, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi po ulit sa inyo lahat. Share ko lang sa inyo yung request sa akin ng followers ko sa YouTube channel ko mga kapromdi, no? Siya ay si Mark J. Escudero. Bali si Mark J. Escudero po mga kapromdi, isang followers ko po sa aking YouTube channel. Bali nagre-request po siya kung paano daw gumupit ng basic barber haircut. So, shoutout nga pala sa iyo, Mark J. Escudero. Ito na yung request mo. Gagawa natin siya ng basic tutorial tungkol sa barber's cut. Tara, again, mga kapromdi. Tapos, sabay ko na rin mga kapromdi yung ano nito, no? Yung actual test performance ng clipper natin. Share ko sa inyo. Kasi, pagkakataon ko nang gumawa ng test performance nito. Recommended to mga kapromdi. Itong clipper na share ko sa inyo. Bali na unbox ko na rin siya, no, mga kapromdi, no? Ito mga kapromdi, itong si Kemay. Nalagay ko yung pangalan ng Kemay, no? 2230 yata to. Parang ganun. Mga dito. Kemay, ano ba to? 2230, tama. 2230 nga. Bali na unbox ko na nakaraan pero wala pang actual test performance. Sabay ko na dito. Bali gugupit tayo mga kapromdi ng simple barber haircut. Barber's cut. Sa mga beginner na ito mga kapromdi, no? Sa mga advanced na yung alam, marunong nang gumupit, bali, skip nyo ng video na to. Pero ito, para sa mga baguhan pa lang na mga mag-aaral magupit, yung request ni Mark J. Escudero, gawin na natin. So, Mark J. Escudero, gamit ka ng clipper, kahit anong clipper dyan na meron ka, tapos gamit ka na number 3 guard. Ito, pag basic lang ito mga kapromdi, ha? Gawa natin. I-close lever mo, di ba? Naka-open lever minsan yung mga clipper, ha? O, tutorial to mga kapromdi. Basic haircut ng barber's cut, no? I-close mo muna ang clipper, tapos may number 3 guard ka. Number 3 yan. Salpak mo dito. Tapos gagawa tayo ng baseline. Ibig sabihin, ang unang line, no? Line up natin. So, sa paggagupit ng barber's cut mga kapromdi, depende na yan sa kapal, sa ulo ng gugupitan natin. Bali ganito, medyo manipis na yun dito, pero gagawan pa rin natin siya ng number 3 guard, tapos line, no? Linya. So, depende sa inyo kung mataas o no, basta importante, matuto muna kayo ng basic haircut. O, barber's cut na basic, no? So, una natin, actual test performance sa 2230. Para makita nyo. Ayan, no, mga kapromdi, no? Sa basic haircut, huwag nyong masyadong itaas. Kasi may linya na yan, sundan nyo na lang para hindi siya tumaas. Ayan, mga kapromdi, no? O, yun, no? Yan mga kapromdi ha. Mark J, ito ha. Yan, tanggalin mo muna yung sobra. So hanggang dyan lang muna kasi may linya na siyang dati, mataas ang pagkagupit dito. So tayo hindi natin susundin. Pero pag makapal ang buhok mo, buhok ng customer na gugupitan mo, medyo pwede mong itaas. Ito kasi wag na natin itaas ng konti kasi may linya na yan eh. So yan mga kapromdi, no. Yan, hanggang paikot yan, no. Kaso papakita ko lang isang side. Paikot yan. So, ayan. Huwag mo munang itaas. O, yan. Hanggang kalahati. Ayan, ang kalahati. Ayan, tutorial ito mga kapromdi, ha. Gagawa natin para yung sa mga baguhan, makita rin kung paano. Ayan, o. Diba? Tutorial siya. Hanggang likod. Gawin natin. Bali dito sa likod, mas maganda ang paggugupit nyo pag gagawa ng unang line, pag ano, no? Pababa. Wag yung padiretsong gano'n ha, wag. Kailangan simula dito pa ganyan. Lalagyan siya ng medyo pa-down. Pababa ng konti, yan. Basic barber's haircut ito mga kapromdi. Depende na sa inyo kung paano kayo gumawa nito. Pero sa mga baguhan, ganito ang mas magandang gawin ninyo. Gamit kayo ng number 3 guard, wag muna kayo dun sa manipis na guard. Kailangan number 3 muna. Pag number 4 kasi, masyadong mahaba na rin yun. Ito, papalibutan ko na rin siya dito. Para isama ko na to, no? Gawa tayo ng basic haircut. Basic barber's haircut. Okay. So kapag ganyan, Mark, no? Tanggalin mo na to. Solid talaga ang ano nito. Performance ni Kemay. Medyo may mahal ng konti. Nasa 2,000 yata to o mahigit pa minsan. So kapag ganito, Mark J, no? Sa mga buguhan. Di ba kanina naka-close tayo? Ang gagawin mo, i-open mo lang to. Ito basic lang to. Oh, basic. Lagyan agad natin siya ng hairline na naman. Panibagong
hairline, no? Gawa tayong guidelines ulit. So, open lever. Antok na yung customer ko. Ito eh. So, pag gagawa ka ng panibagong line, dito lang simula. Di baling maigsi, no? Di baling mababa. Ganito. Huwag yung sobrang baba dito. Kailangan matapos natin, makuha natin itong ditong sa patilya, sa tenga banda. Gagawa tayo ng linya, mga promise. Sa mabaguan lang to, ha? Open lever. Tirayin na natin. Dahan-dahan to. Ganito. Kung makikita nyo, nilagpasan ko tong tenga. Kasi dyan mo aahitin yung yung labaha mamaya. Kailangan, lagpasan mo yan. Yan, o. Lagpasan nyo mga kaprondi, ha. O, i-open mo to. Yan, open mo. Ganyan lang. Lagpasan mo yung tenga. Kasi siyempre, aahitan mo yan, eh. So, kailangan lagpas ka. Pagdating dito, ganyan lang. Medyo pa-drop, ha. Medyo pababa. Pa-drop. Medyo pabagsak. O, yan, o. Sa likod. Yan mo lang aralin nyo, mga kaprondi. Sa mga beginner, no? Kuha kayo dito. I-open to, ha. Open lever, ha. Pag ganyan. Aralin nyo muna, mga kaprondi, yung pag-open ng clipper. Huwag nyo muna isasagad. No? Pag gagawa kayo ng linya, kasi mahihirapan kayong burahin. Kaya sinasabi ko na i-open lever nyo yung tarim para hindi kayo mahirapan burahin yan mamaya. So, gagawa kayo ng linya, ng guideline, sabi nga, ayan, o, pag ganyan, o. Sana nakikita nyo, mga kaprondi, kung paano ako gumawa ng linya. Ganyan, no? No? Pa-drop, no? Pababa. Yan. Pagdating dito, yan, pantay nyo ng konti. Basta pa-drop. Pababa, no? Yan, ganyan. Dahil nandito na tayo, yan, nakita nyo, mga kaprondi, no? May sobra dito, di ba? May sobra. Saka nyo na siya, pudpurin, ganunin, no? Pero, request ko sa inyo, suggestion ko sa inyo, mga kaprondi, huwag nyo idudulo, no? Magtira kayo ng isa. Halimbawa, itong binili nyong clipper, o kaya, hindi ito, walang click lever yung clipper ninyo, no? Huwag nyo isasagad. Ito, hindi ko isasagad, ha? Magtitira ko ng isang kapiraso, no? Hindi, nakasagad yan, eh, oh. So, hindi ko isasagad. Kasi aahitin natin yan. Sa mga beginner lang ng mga prompti, no? Huwag nyo isasagad. Kasi bakit? Pag sinagad nyo, minsan nakakasugat pag nakasagad ang blade ng clipper, no, sa customer o sa mga gugupitan nyo. Suggestion ko, huwag nyo muna isasagad. Hayaan yung may nakausli na talim, okay? Yun, ito, ha? Huwag nyo isasagad. Ayan, mga prompti, oh. Sa mga beginner lang to, huwag kayo magsasagad muna pag beginner pa lang kayo. Diba? Tinanggal natin, no? Tanggalin natin. Tapos, gamit pala kayo ng brush. Yan, gamit kayo ng brush. Basic na basic to, mga prompti, sa mga baguhan. Hindi ko sinasuggest agad na isagad yung clipper pag magtatanggal kayo nitong extra na buhok sa baba. Ayan, huwag nyo sasagad, ha. Kailangan naka-open, tapos ayan, idulo nyo, huwag nyo sasagad. Tutorial to, mga prompti, sa mga baguhan, ano? Gumawa ako para kay Mark J kasi gusto niya matuto. Kita mo naman, Mark J, no? O, pag gaganyan, huwag mong idudulo. Diba? Yung nakita nyo lang kanina na excess, o, halimbawa, hanggang dito lang, o. Hanggang dito, diba? Hanggang dyan lang. Huwag mong idudulo, huwag dito, ha. Kung saan lang yung abot ng clipper nyo na zero kanina, naka-open, dun lang. Halimbawa ako. Ayan, o. Huwag nyo idudulo. Mga kaprondi, sa mga beginner, no? Huwag nyo isasagad yung zero doon kasi gagawa kayo ng panibagong linya niyan. Kasi ito, open lever yan, eh. Full, eh. Tapos tayo, binawasan natin yung pagkakasagad niya ng kapiraso. Yan, o. Kasi gagawa yan ng panibagong dyan. Panibagong linya. Ang purpose ko lang kung bakit hindi ko dinudulo, para hindi makasugat. At para hindi natin i-diretso doon, para hindi kayo makagawa ng panibagong linya. Kasi, ang purpose natin ito, tanggalin natin na sa baba. Ayan. Yung baba lang kailangan natin tanggalin kasi diba sobra. Yan, basic na basic to, mga kaprondi. Okay, no? Tapos brushin nyo. Mas maganda may mga ganito kayo ba-brush. Airbrush. Kahit anong airbrush. Basta malambot yung bristless niya. Ito, yung ganito. Malambot. Isip ko talaga ako. So ngayon, ito sa basic, ha. Ayan sinabi ko kanina. Gumawa tayo ng linya, naka-open lever, ha. Tapos, inus lever natin na hindi sagad, no? Hindi sagad, para hindi masugatan. Kasi, karamihan sa mga nag-aaral pala, nasusugatan. Kahit ito nakakasugat to, lalo pag, close na close talaga yung talim niya, no? Sagad na sagad siya. Huwag nyo muna isasagad. So, dahil gagawa na tayong panibagong arko dito, ang suggest ko, ang susunod na step nyo, mga kaprondi, ang susunod na step, ha,
gawa tayo ng panibagong linya dito. Guidelines. Ang gagamitin natin mamaya ay, ngayon, 1.5. Ito, 1.5 guard. Di ba kanina, naka-close lever, tapos bumaba tayo ng konti para wag sagad. So ngayon, ipupuli open nyo siya. Ayan. Mark ha, ipupuli open mo siya, no? Puli. Baba mo. Wag yung naka-close ha, sagad yun. I-close mo dito, tapos gamitan mo ng 0.5. Ayan. Salpak mo ha. Pagkasalpak, gagawa ka dito ng panibago. Wag mo isasagad doon sa unang ginawa natin na number 3 ha. Medyo sa mababa. O, sa mababa, open na natin to. Ayan. Ang paghagod, pag ganun ha, pag ganun mga promdi, pag ganun. Pa-flip. Ganyan, pag ganyan. Sa mga baguhan, ganito ang paghagod muna. Pag ganun ha, pag ganyan o. Pag ganyan. May arko naman yan dito eh, pag ganun lang o. Diba, may arko yun, diba? Ayan. Pag ganun ha, pag ganun. Pa-flip. Pataas. Yan. Para hindi kayo makagawa ng panibagong linya doon. Kailangan, kaya ginagawa natin to para diretso na siya blend. Ibig sabihin ng blend, para yung unang guide natin, madugtong na natin doon. Ito mas mabilis ito mga ka-promdi. Ayan o. Mapapansin mo, di ba? Parang hindi halata yung ginawa nating guidelines na number 3 kanina, di ba? Kasi pa-blend na kagad siya. Pag ganun ha, ayan. Pa-slide, pag ganun. Huwag yung pag ganun, pasubsob. Pag pasubsob yan, gagawa ng panibagong arko yan. Ng linya. Kaya suggestion ko sa mga baguhan, pag ganun muna kayo. Huwag muna kayo gagaya sa iba na pasubsob. Kung gumagawa man sila ng ganun. Ito, hindi. Yan. Paano? Pa-slant. Pahukay. Kung baga sa pala, pag ganun. Paano? Pasalok. Yan, di ba? Kaya ginagawa natin to para hindi tayo gumawa ng panibagong linya. Kita nyo mga ka-promdi, ganyan, no? Diba? 10 lang yan. Diba? Para hindi ka makagawa ng ano. Tsaka, kahit dahan-dahan lang, okay lang yun. Ito, dinadahan-dahan ko mga ka-promdi. Para masundan ninyo. Sa mga baguhan, no? Maganda to. Practicein ninyo. Gawa agad kayo ng linya. Para hindi kayo maligaw kung gaano kataas. Kaya ginagawa natin yung ganito para hindi na siya tumaas doon. Kasi niya, meron tayo number 3. Ngayon, ginagamitan na natin siya ng 1.5 guard. Kailangan mga ka-promdi pala, pag bibili kayo ng mga clipper, punta kayo dun sa mga clipper brand na may mga 1.5 na. May mga review rin ako dyan mga ka-promdi na clipper kung saan may mga kasama na silang 1.5 guard. Depende sa budget nyo. May mga mura din naman na may mga 1.5 guard eh. 1.5 tsaka 0.5 guard. No? Eto sa mga baguhan, tingnan nyo. Diba? Nabiblend na agad natin kasi pag ganun kasi ang ano natin hagod, pag ganyan, no? Huwag yung pag ganun, ha? Patusok, huwag pag ganun lagi. Yan. Yan. Pag ganyan lang, huwag nyo lang sasagad dito sa taas. Mga beginners, ha? Huwag nyo sa taas, sa baba lang, dito lang. Kasi para hindi tayo makagawa ng panibagong linya. O. Ang ginagawa natin ganito, shortcut to para maging blending agad. Yan tinuturo ko mga ka-promdi sa inyo, kahit beginner kayo, blend agad. Diba? Mabiblend naman agad yan eh. Huwag nyo lang sasagad pataas kasi bakit ka mo? Pag nilagpasan nyo yan, gagawa kayong panibagong linya. Mas mahihirapan kayo dugtong yun. Ito, sureball na sureball to, dugtong agad yan. Diba? Makikita mo, diba? Ito, lubog-lubog pa ang ulo nito. Pero kita mo naman. Natsyatsaga natin, no? Lubog to, ha? Palibot yan, ha? Palibutan nyo. So, number 3 guard, 1.5 guard, gagawa tayo ng panibago, pwede nyo mong gamitin ng number 1. So, gamitin natin siya ng number 1 guard. Kasi ako, pag gumagawa ng ganito, dahil master ko na, hindi na ako gumagamit ng number 1 guard. Ang ginagawa ko na, diretso na ako sa 0.5. Pero dahil beginner ka, hindi ko ina-advise sa'yo na i-recta mo na, no? Gumawa ka muna ng sunod-sunod na pattern kasi basic nga eh. Huwag muna tayo sa sobrang shortcut. So, number 1 guard tayo, open lever ulit. Hindi natin binabago yung lever ng clipper. Game na tayo. So, di ba, dito 1.5 kanina. Huwag mo susundan yung ginawa mo. Sa baba ka humagod para hindi mo siya masundan, no? Huwag mo sundan yung haguran mo kanina sa 1.5. Sa baba ka na 1.5. Kasi gagawa ka ng ano niyan eh, panibagong linya pag sinundan mo yung taas ng 1.5 kanina, di ba? Sa baba ka lang ng 1.5. Kasi pababa ka na eh. Kailangan matbura na natin itong guhit natin kanina, di ba? Pag ganyan lang hagod.
Importante rin na gamitin nyo itong dulo-dulo, dulo ito, tsaka dulo nito. Pag straight, ito gamitin mo, paano? Pag ganyan, no? Pag straight, alam mo, straight, di ba? Pero pagdating nyo na, bumababa na kayo, di ba? Ito sa mga beginner, halimbawa, para ko na. Basta para ko, mga beginners, ang karamihan gamitin nyo diyan, itong dulo, itong kalahati. Kung kaya nyo kalahati, kung kaya nyo 3/4 lang, ganyan, pwede. Basta gamitin itong dulo, no? Di ba ito, di ba? Straight, oh. Straight, oh. Pwede yan. Pagdating sa dulo ng tenga, dahil umaarko yan, pababa, ang mas magandang gamitin nyo yung dulo ito. Kung mapapansin nyo, di ba ginagamit ko? Oh, yan, oh, ginagamit ko, di ba? Yan. Di ba? Huwag nyo gamitin ng pagganon. Kailangan yung dulo lang muna. Kasi pababa na yan, eh. Pababa na siya, no? Pababa na, oh. Babrasin nyo ulit pala. Kalimutan ko gumamit ng brush kanina kasi suklay, eh. Babrasin nyo, ha. Ito, hindi to shortcut, ha. Talagang detalyado lang ginagawa kong pagpapaliwanag. No, di ba? Kasi for beginners nga, eh. Itong ginagawa nyo sa gilid, ganoon din gawin nyo sa kabila. Bali para hindi lang tayo mas mahabang video. No, ganyan. So, habang ganyan, di ba? Itong gilid. Di ba? Oh, kahit ubusin nyo yung paggugupit nyo na puro gilid lang, pag pumantay na rito, halimbawa dito, itong gitna na, oh, di ba? Pwede na yan. Pero kailangan unahin nyo talaga yung gilid niya. Yung kanto, no? Yan. Huwag nyo isasagad sa taas kasi pag sinagad nyo, gagawa kayo ng panibagong linya. Mahirapan kayo pagdugtong. Kaya ginagawa natin yung ganito, tataas hanggang pababa para mablend na natin. Para hindi na kayo mahirapan na minsan may uka, may hagda-hagdang palayan. Huwag nyo kasi susundan yung ginawa nyo unang linya. Lagi nyo ibaba. Ngayon, pag nakikita nyo medyo umbok pa, itaas nyo ng konti yung paghagod. No? Pag ganyan ang hagod, pag ganun. Diba? Pag ganun pa rin. Yun ang proper technique sa mga beginner lang. Kung veterano ka na, bahala ka na sa paghagod mo kasi gamay mo na, mahahabol mo na. Pero pag beginner pa lang, ang hagod lang palagi, pa-flip, pataas na pag ganyan. Pa-slide. Huwag yung patusok, pag ganun, huwag. Kailangan pa ganun lang. Kasi mapapansin nyo, di ba? Ayan, yung clipper natin, tsaka yung clipper guard, hindi naman yung pantay talaga eh. Ganyan, di ba? Nakapasalok yung parang pala. Di ba? Ganyan mga promdi ha, oh. Pang-beginners to talaga. Ito ang barber's cut. Importante lang naman dito kung paano kayo mag-blend. Para hindi kayo mahirapan pagdugtongin yung ginagawa nyong step by step. Number 3, 1.5, tapos number 1 guard, no? Ito, diba? Ginawa na natin mga promdi, no? Number 1 kanina yon. So, ang next step natin na gagawin, para mabura na talaga ito, kasi unti-unti natin idudugtong to eh. I-blend natin to eh. Gagamitin natin siya ng 0.5 guard. Open lever pa rin ha. Kuha tayo ng 0.5 guard. Kasi ba to? Ito. Meron ako dito kulay pula na 0.5 guard. Kailangan meron din kayo nito. Kaya sinasabi ko nga na pag bibili kayo ng mga clipper, kung meron din lang silang kasamang 0.5, yun ang bilhin nyo. Pero pag wala naman, bili pa rin kayo. Kasi may separate ito na 0.5 galang at saka meron din namang doon na magkasama na 0.5 tsaka 1.5 guard magkasama na. Bili na lang kayo. Mura lang naman yan mga promdi. So, nandito tayo, no? Nantok na siya. Open lever, 0.5 guard. On na natin. Solid talaga to. Ito yung test performance sa mga promdi. No? So, dito lang kayo. Pupwestuhan nyo dito. Number 1 kanina eh. Sa baba lang kayo. No? Pilitin nyo lang gamitin itong dulo. Mas maganda kasi pag dulo eh. Dulo muna. Simula dito, halimbawa dito, no? Simula dito, papunta kayo doon. Huwag nyo gaganyan agad, wag. Suggestion ko, kasi beginner ka pa lang, dito muna sa dulo, yan. Tapos galing sa dulo, galing sa baba, no? Galing sa baba, pataas. Pa-slant. Yan. Kapag nakikita mo may itim-itim pa siya, let's say may itim pa, di ba? O, tsagayin mo muna. Tsagayin mo pa rin. Ibig sabihin, hindi siya tinatamaan. Importante, tamaan mo siya para mapagdugtong mo yung number 1 guard at saka itong 0.5 guard natin. Kasi open lever yan kanina eh. Pero kung hindi natatanggal, okay lang yan kasi papasadahan pa natin siya ng open lever na blade mamaya ito, di ba? Example ganyan. Pero wag nyo siyang itataas dun sa dulo ha. Dulong-dulo. Huwag nyo lalagpasan yung ginawa nating number 1 guard kanina. Halimbawa, ito. Let's say sabihin natin, di ba? Ay, hindi napupudpud yung sa baba ng linya. Okay lang yan. Mamaya babalikan natin yan. Kapag hindi napupudpud yung sa baba, huwag nyong pilitin. No?
Huwag niyong pipilitin. Kasi, pabalikan nyo pa naman yan eh. Di ba? Ito, di ba? O, ito. Di ba? Dulo. Yan ang maganda pag itong dulo ang inaano nyo, inuumpisahan yung step by step na paggupit, pag ganyan, no? Paghagod. Kasi, hindi kayo mahihirapan sa mga pakorb. Sa pakurba kasi mga kapromdi, mahirap talaga na gupitin yan kasi kumukurba yan eh. Kaya kailangan yung gamitin technique itong dulo lang, ito, yung 3/4 lang dyan, no? Hindi yung whole blade, no? Yung gilid. So, para mag-blend natin siya, okay? Ito, dito, tsaka dito. Yan, pwede nyo rin ganito, di ba? Pabalik, o, di ba? Gamitan nyo, basta dulo-dulo, ha? Huwag nyo lalagpasan yung una yung ginawang number 1 guard yan kanina kasi pag nilagpasan nyo yan, patay. Magiging hagdan-hagdan palayan yan. Promise mga kapromdi. Kailangan gawin nyo, sa baba lang muna kayo pumokos sa baba. Pag may nakita kanyo na medyo itim pa sa taas, dahan-dahanin yung i-drag pataas, sagurin pataas. Basta pag gano'n ha, o yan o. Yan. So di ba, natatanggal na yung dugtungan. Yan, dinudugtong na natin siya. Nawawala na yung linya kasi dinudugtong na natin siya. Ba? Yun lang, huwag mong susundan yung napakataas na linya. Sa baba ka lang. Stay ka sa baba. Kapag hindi mo nadadali yung sa taas, unti-unti mo sungkitin. Basta pa ganun lang. No, yan no. Mapapansin yung mga promdi, no? Nawawala na unti-unti yung guhit. Pag hindi nadali yung guhit, walang problema yan. Babalikan natin niya mamaya. Ito talaga, step by step. No? Step by step ito mga kapromdi. No? Para makita nyo talaga kung paano gumawa ng basic haircut, barbers. Yan. Ano ang gagawin nyo? Mga kapromdi, no? Mapapansin nyo, di ba? Konti na lang, may mga itim pa. O yan, balikan nyo. Pero pag hindi talaga nadali, tanggalin natin na mamaya ang 0.5 guard. Importante ito na hindi na siya tumaas talaga. Kasi gagawa kayong panibagong linya dyan pag tinataas nyo itong paghagod ng 0.5. Tatamaan nyo kasi yung hinahaguran na ng number 1 kaninang ginawa natin na guard. Tagayin nyo lang, nabawa, ganyan, may itim. Kung kaya abutin nyo ng konti. No? Ganyan lang. So, di ba, step by step to. So, pag nakikita natin na meron pa, ay kapromdi, meron pa. O, tatanggalin nyo tong 0.5 guard, i-retain nyo yung pagiging open lever niya, no? So, ito yung ginamit natin kanina, di ba? O, naka-open lever tayo, mga kapromdi, ha? Tingnan nyo. Nung gumagawa tayo ng guidelines kanina, naka-open lever. So, kasi, hindi mo yung maprepare sa kaagad. Lalo, hindi tayo gumagalaw ng open lever. Ito sa mga basic. Hindi mo na natin ginagalaw masyado ba ng palagi ang click lever kasi nga, beginner pa lang tayo. Malilito kasi kayo pag palay tayong galaw ng galaw dito. Kaya, suggestion ko, bihira kayo maggalaw pag gaganito, no? Kanina, ginalaw natin kasi pupudpurin natin ito kanina. Pero hindi masyado pudpud para hindi ma-irritate o masugatan yung customer. Kasi minsan nga, sabi ko kanina, no, babalikan ko lang, pag pudpud to, pantay na pantay yung blade, dahil beginner kayo, maiipit itong anit niya. Maiipit. So, ito na. Tinanggal natin ang 0.5. Pagdudugtungin natin tong ginawa natin na linya kanina, tsaka yung 0.5, no? So, maliit lang yan, bagya lang yan, wag itataas. Kasi pag tinaas nyo yan, patay. Gagawa na naman tayo ng panibagong linya. So, pag nakikita nyo may mga linya pa, hindi kayang tanggalin ng 0.5, open lever nyo. So, open lever tayo, no? Ito. Open lever natin mga kapromdi. Ayan, no? Tanggalin nyo lang. Oh, ang technique naman, ha? Ang technique, minsan pag ganon, di ba? Sabi ko dito, minsan, wag ganyan, wag ganito. Mas maganda laging dito. No? Pag ganyan, ha? Hindi ko pinapa-andar, ha? Pag simula dito, pag ganon. At medyo, dahil ito na lang inaasahan natin, wala nang sapin, no? Medyo angat natin ng konti, pa-slant pag ganon. Wag ganon, ha? Pa-slant natin ng konti, pag ganyan. Wag ganon. Slant natin ng konti. Ayan. No? Kapin na natin, ha? Simula dito, pag ganon. Huwag kayo magsisimula dito, patay tayo dyan. Huwag na huwag. Beginner pa lang kayo, ha? Kailangan bawat simula nyo dito. Pag ganon. Yan, ha? Tutorial to. Ito, hindi sinasabi ng iba kasi pinapanood ko rin gumawa yung iba, eh. Okay na tayo. Tatagal, eh. Diba? Dito. Pa-slant, ha? Huwag yung lalampasan. Simula kayo dito sa baba. Pag ganon, di baling sa baba kayo manggaling kasi wala na kayong tatamaan dyan, eh.
Ayan ha. Dahil yan hindi natin nadadali kanina, yan ang dadalihin mo. Face lang. Ang gagamitin nyo itong dulo. Yung dulo lang. Kasi pagdudugtungin na natin yung ginawa nating guidelines tsaka yung 0.5. Kapag hindi nyo siya mabura. Ganun lang gagawin nyo mga ka-promdi. Ayan. Face lang ta. Face lang. Masasabi ko sa clipper na ito mga promdi, sulit. Kaya lang, metal siya. Medyo may bigat ng konti. Para sa mga beginner, medyo mabigat ng konti. Pero saktuhan lang din to. Ayan o. Diba? Kapromdi, ayan o. Yung dulo o. Dulo-dulo, yung mga dulo, ayan o. Duluhin mo rito. Ayan. Diba dito o. Natin. Tatagpan ng ilaw eh. Diba? Balikan nyo. Huwag kayo mahiya balikan. Hanggat hindi siya na pagdudugtong, nabiblend. I-blend nyo kasi talaga. Kailangan natin siyang i-blend. Idugtong talaga. Kailangan natin siya idugtong. Yan mga promdi, no? Yan. Sana nakikita nyo, dinudugtong ko na siya. Dinudugtong ko na yung unang guidelines sa 0.5 kanina. Yan. Diba? Ganun lang. O, diba? Napagdugtong na natin, diba? Ganyan lang. Ayan ang basic haircut. Itutuloy-tuloy nyo yan papunta doon. Yung side part, ganun din ang gagawin nyo. Kung ano yung tinuro ko kanina, yun ang din gagawin nyo sa side. Parehas lang naman po yan. Diba? Pa-drop fade pa rin ha. O, diba dulo-dulo? Yung dulo ng clipper ang ginagamit ko. Mas maganda kasi mga kaproni, pag nasanay kayo na ginagamit nyo yung dulo ng clipper. Paislant to ha, paislant ha. Yan o, dulo. Kasi pinagdudugtong ko sila. Pinagdudugtong ko yung 0.5 tsaka yung unang guidelines na linyang ginawa natin kanina. Yan, ganyan lang. Diba? Napakadali. Pag hindi nyo madali, balik-balikan nyo lang ito mga prompt. Sa mga basic lang to ha. Sa mga beginner lang. Yan. Sa mga beginner lang siya, no. Sa mga marunong na, skip nyo ng video na to. Alam nyo na to eh. Tapos may kanya-kanya din tayong diskarte para magupit ito. Kapag hindi pa rin yan, balikan nyo ng konti. Pero gaya ng sinasabi ko, galing sa baba. No? Di baling galing sa baba bago nyo iangat ng konti. Yan lang, oh. Yun, oh, di ba? Ngayon, pag duda pa rin kayo, halimbawa, gusto nyo blending talaga, duda, halimbawa, duda. Balikan natin, halimbawa, gusto nyo ito lang ang pulido. Pang finishing touch, oh, di ba, gamitin natin. Lagyan nyo ulit ng 0.5. Example lang to ha. Halimbawa, di pa kayo kontento. Halimbawa, ganyan. Lagyan nyo ulit ng 0.5. Pag may nakikita kayong itim-itim. Pag may nakikita lang, no? Sa mga basic lang mga prom dito ha. Naturo ha. Meeting ko. Ayan. Sa mga advance, skip nyo na ha. Sa mga basic ito para di kayo maligaw. Ayan. Ganun-ganun lang. Huwag nyo nang tatamaan yung ginawa natin number 1 kanina. Ganyan lang, di ba? Paano magpulido? Balikan nyo ng balikan ng ginagawa nyo trabaho. Sipatin nyo. Bago kayo lumipat, sipat-sipat, balikan nyo. Huwag nyo katamaran na balikan. Importante maging pulido. Beginner ka pa lang, pulido ka na dumali, nako, dadagsain ka. Kahit wala mo ng bayad. Yan mga promdi. Kahit wala mo ng bayad, ang gawin nyo, di ba? Ito, di ba? O, yan. Sureball, di ba? Yan o. Kahit hindi nga solid, basta yung pundasyon nandiyan na tayo. Okay. Solid. Actual test performance at 2230. Solid. Medyo mabigat nga lang pero ang blade niya sakto lang din. Pero ako medyo na madali sa akin maiinit ito eh. Kaya gusto ko yung palitan ng blade ni Meicho talaga. KMA. Solid. Ayan, nakita nyo na actual test performance. Medyo mabigat nga lang kasi napaka-metal. Purong metal. Solid. Maganda gamitin. Tahimik. Bago to. So yan, susunod natin mga ka-promdi. Sample ko sa inyo mga ka-promdi, no? Ang paggamit pala ng tining scissor, ito, tining scissor o pang trim, no? Halimbawa, ito kasi sa mga beginner, pag beginner kasi, hindi pa marunong ng ipit-ipit sa kamayan, di ba? Yung sinasabi nila na kamay lang at siya gunting. So, pag magbabawas kayo dito, dalawang klase lang yung pag beginner. Ito, madali. Pang trim to, no? Pang trim. Itong tining scissor, marami ng ganito sa market. Bili na rin kayo ng ganito. Pero sa gunting, kailangan meron ka rin ganito. No? Bakit ko nasabi ito? Ito kasi pag soap. Halimbawa ito. Makikita nyo may linya dito, di ba?
Yung iba kasi ayaw na ito makapal. So ang gagawin natin, para hindi mabigla, pag gunting kasi ginamit mo agad yan, pag hindi ka pa marunong gumamit ng gunting, puro uka mangyayari. Ito gawin nyo, no? Kuha kayo ng tiling scissor, tapos may suklay kayo. Yan, pag ganyan, no? Kunin nyo yung dulo. O, pag ganyan, ha? Tiling scissor to. O, di ba? Ganun ninyo. Suklayin nyo muna, tapos saka nyo, guntingin. Hindi kayo maliligaw dito mga kapromdi. Mark, ito, no? Hindi ka maliligaw dito. Kasi tatanggalin mo yung kanto, eh. No? Itriman mo to. Ganun din sa ibabaw. Ito, sa side mo lang gagawin natin para mawala muna yung kapal sa gilid, no? Yan. Example lang to, ha, sa mga basic barber cut kasi to, eh. Basic barber cut, no? Yan. Ganyan gagawin nyo. Suklay, di ba? Suklay, yan. Kung mapapansin nyo, yan, nawawala na yung kanyang kapal dito. Bakit? Ginamitan kasi natin siya ng tiling scissor. Ito kasi para hindi mabigla yung buhok. Para kung tumatayo man, hindi laging tumayo. Ito ang ginagamit ko talaga. Pang-soft kasi ito, eh. Bago mo gamitan ng gunting. Ito, di ba? Yan, ganyan. Yan, para maging soft lang siya. Kasi pag hindi kayo marunong talaga sa gunting muna, maliligaw kayo pag diretso gunting. Ngayon, kailangan may gunting kayo, tsaka may ganitong trimmer. So, yan dyan. Sa taas, kasi pag nabigla nyo kasi, pag ginunting nyo, mas prepare ko mga kapromdi, pag sa taas, pag magbabawas kayo, dahil hindi pa kayo marunong sa kamay-kamay, ipit-ipit, ito muna ang tiling scissor. Paano gamitin itong tiling scissor? Diba, sinabi ko kanina sa inyo? Suklay muna, tapos ganon. Wag kayo, pag nakakita kayo ng ginaganon, tapos ginaganon, wag. Pangit yun. Mag-uuka-uka yan, malalalim. Kaya suggestion ko, dahil bago pa lang kayo, suklayin nyo muna, tapos itong dulo, yun o. Sample lang to, ha. Sample lang to. So, suklayin nyo, dulo. No, yan ang pang-trim. No? Kahit straight ng buhok, importante, makuha nyo muna siya. Handahan-dahan. Gamitan muna siya ng tiling scissor. Itong ganito. Yung may mangingipin. Ganyan mga kapromdi, no? Ganyan, no? Kailangan pagka ganon, ganon. Huwag yung pagka ganon sa baba. Huwag. May mga nakikita kayong ginaganon sa baba. Dinadali. Huwag sa baba. Promise, puro uka ang mangyayari dyan. Di ka gaya pag sinuklayin nyo, yan, o. Di ba? Ang pagbawas niyan, sa dulo lang. Kasi, iti-texture nyo lang naman, eh. Babawasan niya ng bagay. Ito kasi, hindi na so mahaba. Kaya, babawasan lang natin, o. Yan. So, tuloy na natin, no? Ganyan. Yan. Ganyan ang pagbawas. Kaya ang pag-stroke pala na pagbawas dito, nga pala, no? For beginner, ha? Simula dito, pag ganun. Yan, di ba? Huwag kayong magbawas ng ganun. Huwag muna. Ang gawin nyo, suklay. Para matuto din kayo mag-interval. Yan. Yan, di ba? Suklay, gunting, yan. Yung ibabaw lang, ha? Yung ibabaw. Ano din dito, ha? Suklay, gunting. Diba? Ganun. Huwag muna yung ganun, no? Huwag muna yung ganun. Huwag. Kasi hindi nakukuha yung iba nun. Kailangan, suklayin nyo muna. Tsagayin nyo suklayin. Pag may nakuha, saka nyo guntingin, ano? Ibabaw, ha? Hindi kayo maliligaw dito pag ito. Kasi hindi ito makakaputol ng gaano ng buhok. Kasi pag diniretso nyo ito ng gunting, may tendency kasi na hindi pa kayo marunong mag-trim, mauka-uka yan mga kapromdi. Kaya, sinasuggest ko na gumamit kayo ng tiling scissor. Diba? So, ayan, nagamitan na natin to, no? Depende sa inyo kung gaano kakapal. Tabasin nyo pa. Pero huwag kayong mag-alala na mapanod kasi hindi siya mapapanod doon, no? Mga kapromdi. So, dito, gagawin na natin siyang pupuliduhin na, no? Barber haircut nga, eh. So, mapapansin nyo, wala na siyang umbok dito. Ito, no? Tutorial to. Gagamitan natin siya ng gunting. Bakit ginagamitan pa natin ng gunting mga kapromdi? Okay naman yan. Sa iba okay na, pero dahil beginner ka, mas magandang gumagamit ka rin ng gunting para smooth, para pulido talaga. So, papasadahan pa rin natin yan. No? Game, papasadahan natin ng ganyan. Ang paggamit mo naman gunting, ganito. Suklay muna sa ibabaw, no? Scissor overcomb, sabi nga. O, dahil pag clipper ang gamit natin, clipper overcomb yan. Yan, o. Scissor naman to, nasa baba yung ano. Ayan, ganyan lang, ha? O. I-blend lang natin yung lahat para walang umuusli. Kasi kahit clipper yan, may umuusli pa rin dyan, eh. No, yan, mga kapromdi, no? Nakita nyo na.
Ganyan lang. I-double check lang natin yan. Diba? Para maging smooth lang. Para maging smooth lang siya. Ako. Yan. Para maging smooth lang. Pag hindi masundan, balikan nyo lang mga kapromdi. Hindi kayo maliligaw dito. Pag hindi nyo masundan, balikan nyo lang video na to. Diba? Basic barber. Ganyan lang yan, no? Makakatapos ka na lang isang gupit. Basic na basic to mga kapromdi. Diba? Ganyan, no? Ayan. Ang paggamit ng gunting, ganyan lang, oh. No? Suklay muna. Oh. Pwede rin ganyan. Pwedeng ganun. Pero mas maganda, dahil suklay naman yan, pwedeng sa baba pataas. Yan, di ba? Ayos, di ba? O, ganyan. So, kahit ganyan muna ang gagawin nyo, makakatapos ka na kayo ng isang gupit. So, dahil ako, medyo gagawin ko advance ng konti, gagawin ko siya ng plangketa. Ito, so susunod, papakita ko paano ang plangketa. Pahapiyaw ko lang gagawin to sa inyo mga kapromdi. Ito, plangketa. So, papakita ko rin paano. Ito, pag plangketa, kailangan itong daliri nyo, sabihin ko na konti, nakaganon, ayan, nakaganon, ipatong nyo to dito, huwag yung ganon, patay tayo dyan, o, pwede rin ganito, yan, ganyan, o, pwede rin ganito, pwede rin ganon, yan, o, pwedeng ganyan, ha, mga promdi, ha, pwede rin dito sa gilid, pwedeng dito, pwedeng ganon, yan, o, pero huwag yung ganon, patay tayo dyan, wak-wak ito dito nyo, huwag na huwag ganyan, pag huwag ganito, ha, pag nakita nyo, huwag ganon, pag ganyan, ganito nyo, o ipaganyan, no? Dahil lang, itong dulo ng gunting, itong nandito, dito dito nyo ilalapat yung daliri nyo. Huwag sa ilalim, patay tayo dyan. Sa mga hindi pa marunong, huwag nyo dadalhin dito sa ilalim, ha? Kasi wakwak yan, pag tinamaan yan itong kasalubong, tas sugat-sugat. So, much better ang gawin nyo, ipatong yung daliri nyo dito. Pag ganyan, or pag ganon, ha? Yan, ha? Pag ganon, o pag ganito. Eh, maliwanag. So baka gawa ko sa susunod ng ganun kasi isusoften ko to, ayoko na may umusli, so gagawin ko siya ng plangketa. So dito sa akin pag ganyan, di ba? Kita nyo, di ba? O yan, o. Yan, pag ganun, o. Dahan-dahan lang yan. Para mawala yung mga nakausli. Para sigurado lang tayong pulido talaga. Kasi ang pulidong trabaho mga promdi, kailangan walang umusli. Pulido nga. Sabihin, ang pulido naman yan, walang kalat kasi ginamitan nyo ng plangketa technique. Sa ating mga Pilipino, sa mga lumang barbero, gamit itong mga plangketa technique. Ayan, di ba? Wag na wag nyo siyang gagamitan ng gano'n, patay tayo dyan, yayariin yung daliri nyo dyan. Laging pa-side. Yeah. Kahit ako nung inaaral ko pa lang itong plangketa technique, tas-tas yung daliri ko dito palagi. So, yan mga kapromdi, no? Dito. Sa ibabaw, di ba, pinakita ko? So, pag gaganito kasi, kahit hindi mo siya gamitan ng gunting, yung trimmer scissor lang, yung tining scissor. So, yan. Aahitan naman natin siya. Diba? Okay na to. Siyempre, basic lang naman eh. Basic barber's cut. Gamitan natin siya ng trimmer naman. Hair trimmer. Ay, ito. Ang gamitin natin. Trimmer ni KMA. Yung kakambal ni 2230. Ito. Sino ba to? Si 2236 yata ito, mga promdi, no? Meron din na unboxing nito kasabay ni 2230. So, gamitan nyo siya ng trimmer ito. Gagawan nyo siya ng wag muna kayo maglalagay dito ng linya. So, dahil basic, aahitin natin gilid, ha. O, dito muna. So, ganyan. Yan. Yung dulo lang mga kapatid kunin nyo, ha. Yung dulo. Yan muna. Dulo lang, ha. Basic tutorial to mga kapatid sa mga beginner, no? Ganyan. Gamitan nyo ng trimmer. Kahit anong trimmer, yung mumura yung trimmer, pag bago pa lang kayo, okay lang yun. Yan. Linyahan nyo muna, gawa nyo ng line up. Sabi nga, ito, medyo letter C ng konti, no? O kaya 7. Yan. Lalagyan nyo siya, ganyan. Paggawa, no? Huwag nyo, idiin masyado, yung linya lang. O, dito naman. Dito naman, gagawa tayo. Simula dito sa baba, pa ganon. Yan. May tutorial din pala ako makaprom dito, no? Ayan, pag ganyan, no? Diba? Pag ganon. Simula dito, pag ganon ninyo. Ayan, pag ganyan. Hawakan ng tenga. Huwag kayong mahiyang hawakan ng tenga ng customer nyo. Ang gugupitan nyo, diba? Pag ganyan, no? Diba? O, pwede rin dito galing, pag ganyan. Pakyat. Diba? Pag ganyan, o.
pa slant. Diba? Ganyan lang. Ganyan lang siya, di ba? Ngayon, nakahitan nyo. Sa mga hindi pa marunong mag-ahit, mga ka-Proudy, may tutorial din ako paano mag-ahit nito. Yung sa ngayon, ito muna ang video ang ituturo ko sa inyo. Sa mga naghahanap paano mag-ahit, may tutorial ako niyan, pakihanap nyo na lang. Ito, babasahin nyo muna mga Proudy, ha. Tapos, pag nabasahan nyo, ilagay nyo dyan, tanggalin nyo yung lumang blade, kuha kayo ng panibagong blade. Salpak natin to. No, salpakan natin. Yan, depende sa gaano kataas yung nakausli. Ilak natin. Ito na tayo. Paano ba mag-ahit? Okay na, mga ka-Proudy, ha, paano mag-ahit, oh. Yung mga hindi pa marunong mag-ahit, hanapin nyo sa video ko, may tutorial ako na mag-ahit. Pag ako nag-ahit, minsan galing dito. Yan, mga ka-Proudy, oh. Itong dulo din na ginagamit ko, no, yung dulo. Kailangan mamaster nyo yung dulo-dulo. Dulo nito, tsaka dulo nito. Pero dito, ganyan lang ginagawa ko, mga Proudy. Tapos itong dulo. Ayan. Diba? Ganun lang. Dahan-dahan ang pag-ahit, mga ka-Proudy, kasi bagong blade to. Huwag nyo persahin na tulak. Dahan-dahan lang. Diba? Ganun lang. Diba? Solid, no? Tapos dito. Ayan, dito. Pag ganyan, no? Huwakan nyo dito. Tulak nyo ang kabagya. Kaya pag ganyan, ingatan nyo yung tenga niya, mga ka-Proudy, na sana huwag masagi. Basic na basic to, mga ka-Proudy, no? Ganyan lang, okay? Kaya nga, yung dulo lang, mga ka-Proudy, yung dulo lang nito, ha? Balikan nyo yung video ko nito. May tutorial ako nito. So, nandyan. So, sa gilid naman tayo. Dito. Simula ako dito, no? Taas, pababa. Tingnan nyo, mga ka-Proudy. Inahit pa lang natin siya ng trimmer. Parang ahit na ahit na siya, no? Importante may trimmer kayo. So, pag gaganyan, siyempre, mahirap i-ganon. Tumatama dito yung daliri natin, yung kamay, no? So, pag ganon nyo lang. Pag ganyan. Ibibend nyo lang yung labaha. Kailangan may labaha din pala kayo, mga ka-Proudy. At hindi lang basta-basta labaha. Maraming klaseng labaha, mga ka-Proudy, ha? Sugot siya dito. Sugot. Ayan, mga ka-Proudy, di ba? Malinis na. Balikan nyo, ha? Pag ganyan. Hawakan yung tenga. Dahan-dahan. Pag ganun, dahan-dahan lang, ganun. Yan. Diba? Solid, oh. Diba? Ngayon, pag makapal yung patilya, bawasan nyo yung lapad. Diba, malapad yung patilya. Bawasan nyo dito. Sample lang naman to. Pero kung gusto nyo yung lapad ng patilya niya, okay na yun sa inyo. Pero pag malapad kasi, pangit din tingnan, eh. Kaya, lilitan nyo. Pwede nyo rin putulin. Oh. Pero ito kasi, dahil uso yung mga hindi pinuputol, huwag natin putulin. Diba, mga ka-Proudy? Ayan, oh. Diba, ito na. Oh, yan lang. Yan lang tutorial yan. Pwedeng lagyan din ganito. Para may kanto naman. Lagyan ko lang ito, mga ka-Proudy. Pero sa mga beginner, kahit wag na muna, baka masobrahan, eh. Diba, yan lang. Diba? Ikot natin. Diba? Sa kabila, tirahin ko na yung mamaya. Saan ko na yung video, diba? Yan, barber's cut. Simpleng-simple. Pag gagawa kayo, mga ka-Proudy, ng barber's cut, kailangan naka-open lever. Open lever lagi ang clipper ninyo. Yan. Para magandang ahitan. Kasi pag pinudpud nyo yan, pangit na tignan. Di ba? Parang naka-semi-fade na yun. Pag ganito lang, okay na yun. Di ba? Solid, no? Sa'yo, Mark, sana ay nabigyan kita ng idea at makapag-umpisa ka na kapag paano gumupit ng simpleng barber's cut. Ito, no? Depende na dito kasi ito manipis na. Depende sa gugupitan mo. Kung nilipis na, tining scissor lang. No? Tining scissor, ito lang gamitin mo. Kasi ito, hindi ka maliligaw dito. Gamitin mo lang dito. Kaya sinabi ko, di ba, lalagyan mo lang muna ng suklay. Bago mo. Wag yung ganun tapos sa ilalim, wag. Wag yung ganun. Beginner ka pa lang kasi ito suggestion ko. Pagbawas ng gupit para hindi magsitayo pag di ka pa marunong magbawas. Ito muna. So, hanggang dito na lang. Actual test performance ni 2230. Sana nakita nyo. Ano to? Recommended. Mabigat nga lang. Tsaka tahimik. Napakatalas. Saludo ako sa Kemay na ganito. Tapos sa trimmer niya, ganun din, no? Solid din. Solid din ito si 2236.
malakas. So, sana'y nabigyan ko kayo ng idea sa mga beginners kung paano gumupit ng simple barber cut. Ito mga From D. Pag hindi nyo nasundan, balikan nyo lang ng video na to, i-rewind nyo o i-back nyo para masundan nyo. Dahan-dahan ng paggupit, huwag pipersahin. Sana'y nakatulong. Hanggang sa muli po, From D Barber po.